Lumipas ang 6 na taon, halalan na naman. Kaliwat kanan ng mga napaskil na slogan sa daan. Mga supot ng candy, damit, at iba pang mga bagay ang natatanggap ng mga tao. Sino nga ba ang karapat-dapat na kandidato? Sino nga ba ang ating iboboto? Sino nga ba ang matapat? Ito ang dapat nating alamin dahil siya ang mamumuno sa atin. Heto na naman, paulit-ulit na lang. Ang dami pa ring nagbubulag-bulagan. Ang iba'y pigit mata na lang kasi may pangangailangan. Kaya't ang boto ay bebenta sa politikong mayaman. Hindi ka pa ba nagsasawa sa salita at sa mahabang linya? At kung manalo man, lahat ng pangako niya ay limot na niya. Hindi mo na siya mahagilap. Saan na nga ba nagpunta? Subalit sa lahat ng proyekto, ang mukha niya ang nakabalandra. Sa paghalal, tayo dapat maging matalino. Karapatan natin ay huwag ibenta at sundin ang tamang pagboto. Dahil kung sakaling ang manalo ay ang karapat-dapat na politiko, wala kang pagsisisihan sapagkat tama ang ginawa mo. Ang pagpili ng bagong leader ay napakahalaga. Nakasalalay ang kinabukasan sa pag-upo nila. Kaya't kung ang leader ay magnanakaw, sinungaling at walang ginagawa, inang bayan ay kawawa. Lahat tayo ay magdurusa. Naiintindihan niyo ba na ang boto niyo ang magbabago sa gobyerno? Na tayo ang may kapangyarihan na magbabago? Ang boto ay parang isang kayamanan. Marami ang gustong umangkin, ngunit iisa lang ang pipiliin. Kung mapapadpad ito sa maling kamay, ano na lang ang mangyayari? Patuloy na kahirapan, krimen, korupsyon. Ngunit ang pagboto ng karapat-dapat na kandidato ang mag-aahon sa ating inang bayan. Ang bayan na ating kinagisnan. Ang bayan na unti-unting nasisira, nahihirapan at naghihinagpis. Karahasan, kaguluhan, kawalan ng hustisya at marami pang iba. Ang mga bagay na ito ay dapat mapuksa. May pag-asa pa tayo. Huwag kang susuko. Nasa atin pa rin ang kapangyarihan ng pagbabago. Ang boto mo ay mahalaga. Huwag mong ipagbili. Kaya ang gusto mong kandidato ay ang dapat mong mapili.